Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Isang gusali at 7 kantina sa compound ng lumang Kapitolyo sa Cabanatuan City, Nueva Ecija nasunog. BFP sinimulan ng mag-monitor laban sa mga patagong nagbebenta ng paputok. Mahigit 2,000 deboto nakiisa sa Pontifical Coronation ng Our Lady of Charity sa Agoo, La Union. At mga dekorasyong pampasko sa lungsod ng Dagupan, nakadagdang pailawan mamayang gabi. Ang latest update, tutukan live! Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si CJ Torida. Mga kapuso, umpisahan natin ang balitaan hinggil sa pailaw sa Dagupan. Nakatakdang pailawan mamaya ang mga dekorasyong pampasko sa Dagupan City. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, ilang linggo pa bago ang selebrasyon ng Pasko at ng Bagong Taon, pero dito nga sa lungsod ng Dagupan, ramdam na ang diwa ng Kapaskuhan, lalo pat ngayong gabi ay formal ng paiilawan ang Giant Christmas Tree. Ganon din ang iba't ibang mga Christmas display at Christmas attractions sa lungsod ng Dagupan. Pero bago yan, CJ, ay nireiterate ng Public Order and Safety Office yung mga kalsada na kung saan ay magkakaroon nga ng changes dahil nga sa opening o yung ceremonial lighting ng Christmas tree dito ngayon sa lungsod ng Dagupan. CJ, sa ngayon, hindi nag-close ng anumang kalsada ang Public Order and Safety Office. Pero dito nga sa may downtown area, itong half lane ay binuksan sa mga motorista. So dito dumadaan yung mga jeep na biyahing Lukaw, biyahing downtown, biyahing Santa Barbara. So ito ay inopen sa mga motorista para magtuloy-tuloy yung flow ng mga sasakyan at syempre hindi maapektuhan yung ating mga commuters o yung ating mga kababayan. Yung half lane, CJ, ito naman yung sinara sa mga motorista dahil ito mismo yung tapat ng City Plaza at ng City Museum kung saan dito nga yung venue ng Christmas lighting. Kaya naman kung papansinin mo, CJ, ay naghahanda na yung ating mga kababayan dahil eksakto alas 6 mamayang gabi ay magsisimula na nga yung ceremonial lighting. Tuloy-tuloy din yung pagdating ng ating mga kapuso dito sa lugar para makisaya sa selebrasyon ng Christmas lighting. Dito nga yan sa lungsod ng Dagupan. Mamaya, CJ, ipapakita ko sa ating mga kapuso kung ano ba yung mga makikita natin na Christmas display, Christmas attraction at syempre, ang Giant Christmas na pinagmamalaki ng lungsod ng Dagupan. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Matumal pa raw ang bentahan ng mga prutas sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Tumaas din ang ilang presyo ng prutas. May ulat si Jeric Pasiliao. Konti pa lang ang namimili pero nakalatag na ang mga panindang prutas ni Jovelyn Bautista sa Calasiao Public Market. Sabi ng mga tindera, matumal pa sa ngayon ang kanilang bentahan, subalit posible umanong lumakas ang kalakalan ng prutas pagsapit ng simbang gabi hanggang sa bisperas ng Bagong Taon. Baka po pagsapit po ng simbang gabi, sir. Sobrang tumal pa po eh. Sinabihan na din po kami nung mga pinagkukuhanan namin na tataas na po sa susunod na linggo. Bumili ng prutas ang 72 anyos na si Aling Aida Estrada. Sinasamantala niya raw ang panahong mura ang presyo ng prutas dahil tiyak na magtataas ng presyo ang mga tindera sa susunod na linggo habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Di ako nagkukumplito sa mga prutas. Gusto ko yung mga ilan lang, konti lang. Kung talagang yayaman ka, magsipag ka. Ikaw ay yayaman. Hindi sa prutas makukuha. Ayon sa ilang tindera, halos wala pa namang paggalaw sa presyo ng mga prutas ngayon, maliban na lamang sa saging na nasa 40 pesos ang kada kilo ngayon mula sa dating 25 pesos per kilo. Sabi ng ilang tindera, apektado raw ang supply ng saging dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Wala pang pinagbago sa presyo ng lemon, mangga, peras, kiat-kiat, pakwan, mansanas at ubas. Pero may ilang nagmahal tulad ng dalandan at melon. Nasa 120 pesos per kilo naman ang presyo ng chiko. Opo, magtataas pa. Sigurado magtataas ang presyo ng urea. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Hinigpitan na ng BFP ang kanilang monitoring sa mga negosyante ng paputok ilang linggo bago ang Pasko at Bagong Taon. Narito ang report.
Sinuyod ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection ang mga pwesto sa bahaging ito ng Rizal Avenue sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Layo ng inspeksyon na mabisto ang mga patagong nagbebenta ng paputok sa bayan. Dito raw madalas pumupwesto ang mga nagbebenta ng firecrackers. Hindi raw kasi maiwasan na ngayong nagsimula ng holiday season, may mga paisa-isa nang magbebenta ng paputok kahit wala pang permit. Negative naman po, wala naman po yung mga nagbebenta pa sa ngayon ng paputok. And yung minomonitor po natin na yung mga nagbebenta ng illegal at patago. Ayon sa pamunuan ng Mangaldan Fire Station, may 8 negosyante na ang nagsumite ng aplikasyon sa kanilang tanggapan upang magbenta ng paputok. Naisyuhan na sila ng Fire Safety Inspection Certificate na isa sa requirements upang makakuha ng permit sa LGU at Camp Crame. Magsisimula silang magbenta ng paputok sa December 28 at magtatapos ng December 30. Pero depende pa rin ito sa pakiusap ng mga negosyante sa lokal na pamahalaan. With the consent naman po ng LGU, as long as na mayroon silang appropriate permit to operate and to sell firecrackers, ina-allow din po natin yan. Provided na it is away from the public. Tiniyak ng BFP ang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng mga panuntunan kaugnay sa pagbebenta ng paputok. Muling magkakaroon ng firecracker zone sa bayan kung saan dito lang pwedeng pumwesto ang mga negosyante. Sa mga pasaway po dyan ay mag-ingat-ingat po tayo kasi mayroon po tayong batas na dapat sundin. 3 insidente na ng sunog ang naitala sa bayan ngayong taon. Sana raw, hindi na madagdagan hanggang matapos ang 2024. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, uwagi sa 11th Paragala Central Luzon Media Awards ang One North Central Luzon at iba pang programa at personalidad ng GMA Network. Mula sa Pampanga, nakatutok doon live si Chris Zuniga. Chris? CJ, nandito tayo ngayon sa Holy Angel University Theater sa Angeles City, Pampanga para nga tumanggap ng award dahil sa natatanging kontribusyon ng GMA Regional TV One North Central Luzon bilang isa sa mga media practitioner dito sa gitnang Luzon na naghahatid ng makatotohanang balita at syempre timely information. Sa pangunguna nga ng Communicators League na binubuo ng BA Communication students, binuo ang Paragala Awards na isang Kapampangan word na ibig sabihin ay to give recognition. Ngayong taon, umani ng parangal ang ilang programa at personalidad ng Kapuso Network sa 11th Paragala Central Luzon Media Awards. Kinilala ang GMA Regional TV One North Central Luzon bilang Central Luzon's choice for local television station. Dahil yan sa kontribusyon ng GMA Regional TV One North Central Luzon sa paghatid ng mahalaga at makatotohanang impormasyon na malaki ang impact sa komunidad. Bukod dyan, ang nangungunang news program sa bansa, ang 24 Oras, awardee rin ng Paragala Crisis Coverage Award at Eye of the Nation Award for News Program. Ang ating kapuso at batikang journalist na si Jessica Soho naman, ang awardee para sa Voice of the Society Award for Journalist. Maging ang kapuso mo, Jessica Soho, ay awardee rin para sa Voice of the Society Award for Magazine Show. Habang nakuha naman ng Eyewitness ang Voice of the Society Award for Documentary Show. At kasalukuyan nga, CJ, ay ongoing yung awarding ceremony dito sa Holy Angel University Theater. At maya-maya lamang isusubukan pa naming ihatid sa inyo ang latest at ilang pa mga programa at personalidad ng Kapuso Network na binigyan ng pagkilala. CJ. Maraming salamat, Chris Zuniga, at congrats sa ating lahat. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Natagpo ang patay ang isang construction worker sa Paway, Ilocos Norte. Nakita ang bangkay ng biktima sa ilalim ng kanyang kama. Posible umanong nahulog ang biktima habang natutulog. Ayon sa doktor, posibleng namatay ang biktima dahil sa sakit sa puso. Nasunog ang isang gusali at 7 kantina sa compound ng Lumang Kapitolyo sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tutukan sa report.
Naglalagablab na apoy ang tumupok sa isang gusali, ilang government facility at 7 kantin sa loob mismo ng compound ng lumang Kapitolyo ng Nueva Ecija na nasa Cabanatuan City. Nagsimula ang apoy pasado alas 11:40 kagabi, kaya walang naisalbang mga may-ari ng pwesto. Base sa paunang investigasyon ng BFP Cabanatuan City, nagsimula ang apoy sa 2 pwesto ng mga kantin. Dahil gawa sa light materials, mabilis na lumaki ang apoy at nadamay ang ibang pwesto. Nadamay din sa sunog ang ilang government facilities, gaya ng quarters ng mga civilian security unit at ilang tanggapan na katabi ng mga kantin. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Natupok ng apoy ang isang bahay sa Lawag City nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa nasunugan, walang tao sa kanilang bahay nang sumiklab ang sunog. Nasunog ang lahat ng mga gamit, pati ang bagong water pump mula sa lokal na pamahalaan. Nasunog din ang isang motorsiklo, tricycle, ilang sako ng fertilizer, 7 sako ng bigas at 70,000 pesos na pambayad sana ng utang sa kooperatiba. Mabilis daw na kumalat ang apoy dahil mahangit gawa sa light materials ang bahay. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nasa 1.7 million pesos na halaga ng iligal na droga nasabat sa checkpoint sa Gapan City, Nueva Ecija. Narito ang report. Tinatayang 1.7 million pesos na halaga ng shabu at isang hindi lisensyadong baril na may mga bala ang nasabat ng mga otoridad habang nagsasagawa ng anti-criminality checkpoint sa Sitio Patubig, Barangay San Nicolas, Gapan City, Nueva Ecija, bandang alas 6 ng umaga kanina. Naaresto ang suspect na residente ng Barangay San Vicente, Gapan City at kabilang umano sa listahan ng mga high-value individual ng PNP. Sakay ng motorsiklong walang plaka ang suspect nang dumaan sa checkpoint. Pero nang sitahin, imbes na huminto, tinangka niyang takasan ng mga otoridad. Mabuti na lang daw at maagap ang mga pulis at naaresto rin agad ang suspect. Nakita sa loob ng compartment ng motorsiklo ang mga nakumpiskang kontrabando. Wala pang pahayag ang suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Arestado sa bypass operation ng otoridad ang 54 anyos na si alias Gigi, residente ng Barangay Carael, Dagupan City, pasado 1:00 ng madaling araw noong Miyerkules. Nagkuha sa suspect na isang tindera ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Isinagawa ang operasyon sa Barangay 4 kung saan nagkaabutan ang suspect at ang nagpanggap na buyer. Itong considered is LI, itong street level individual, itong ating suspect dahil yun nga. At inaalam din natin kung may mga kasama pa siya dahil yun nga yung report sa amin ay matagal na pala itong nagbibinta ng illegal na droga. Inaalam ng PNP kung saan kumukuha ng supply ang suspect. Karamihan daw sa kanyang parokyano ay mga tsuper. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nasa kustodiya ngayon ng PNP. Mahaharap siya sa kaukulang kaso. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nagsagawa ng misting operation ang mga otoridad sa Sitio 1 at Ipinava ng Barangay Tapuag, Dagupan City upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na dengue sa lugar. Sinuyod ang mga eskinita at mga bakuran. Itinaob at tinanggalan ng tubig ang mga gulong na posibleng pangitlugan ng lamok. Nakapagtala ng 3 kaso ng dengue sa barangay ngayong taon. After ng misting, magkakaroon ng briefing ang City Health sa mga barangay health workers para ipaalam po yung kahalagahan ng paglilinis ng kabahayan, ng mga stagnant water. Inaabangan na ang Game 2 ng NCAA Season 100 Men's Basketball Finals bukas, December 7. Tatapusin na kaya ng Mapua Cardinals ang serye upang tanghalin silang kampiyon o babawi ang Benil Blazers para sa winner-take-all Game 3. Sa Game 1, bumida si Clint Escamis sa panalo ng Mapua katuwang sina JC Recto at Chris Hubilia. Susubukang tumabla ang Blazers sa pangunguna ni Allen Liwag, Gab Cometa at Jomel Ancheta. Abangan ang laro alas 2:30 ng hapon live sa GTV at Heart of Asia. Magkakaroon din ng live streaming via NCAA Philippines at GMA Sports PH. Mga makabagong farm equipment mula Korea iprinisinta sa mga magsasaka sa Cabanatuan City. Silipin sa report.
Ipinakita sa mga magsasaka sa Cabanatuan City, Nueva Ecija ang mga high-tech farm equipment na ito mula Korea. Sa ginanap na Mechanization Roadshow, ibinahagi ang kagandahan at maitutulong ng mga makabagong makina sa mga magsasaka. Nais kasi ng pamahalaan na matulungan ang mga magsasaka na mapadali ang kanilang pagsasaka at mapataas ang kanilang ani at kita. The City of Cabanatuan that was finally hosted and came up with that MOU with Camico. The administration is only about 3 to 4 years to lead in the agricultural sector. Ilan sa farm machineries ay ang drone, hand tractor rotivator, village design corn mill, rice polishing machine, multipurpose lifting machine, onion seeders at iba pang mga makinang pangbukid. Sa 4 na ektaryang bukirin na ginawang demo farm ng NIA Oprii sa Barangay Talipapa sa Cabanatuan City, isinabak ang mga farm equipment. Kami ang magbibigay ng demo farm. Magde-demo sila kung anong klase ng machineries na pwede nilang i-demo. Magde-demo sila with the presence of our farmers. Wala pa naman sir na sinasabing kami makakakuha. Kami po ang nag-imbita ron sa mga magsasaka. Nasa 20 hectares na lupa ang kakailanganin para sa 20 Korean investors na magtatayo ng pabrika. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Kumpara nitong mga nakalipas na araw, bagyang mababawasan ang malalakas na ulan sa malaking bahagi ng bansa. Humina rin kasi ang epekto ng shear line pero patuloy ang ihip ng hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, nabawasan na ang malawakan at matitinding ulan sa Northern Luzon. Kalat-kalat at hanggang katamtamang ulan na lang yan sa Cagayan, Aurora, Bulacan, Abra, Ilocos Sur at La Union. Posible naman ang paminsanang malalakas na ulan sa Batanes Islands. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Tumaas ang presyo ng sibuyas at mga gulay sa bagsakan ng Sangitan Public Market sa Cabanatuan City. Sundan sa report. Tumaas ang presyo ng sibuyas at iba pang klase ng gulay sa mismong bagsakan ng Sangitan Public Market sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nasa 60 pesos ang presyo ng kada kilo ng wholesale ng lokal na pulang sibuyas kumpara sa dating 50 pesos kada kilo. Habang sa imported na bawang naman ay nasa 680 pesos ang kada isang bundle o 6 kilos. Yung bumibili po dito, pagka papunta na po ng Cavite, ganun, mas mataas na po. Ang mga lokal na pulang sibuyas ay galing pa raw sa mga storage facility at ang puting sibuyas pa lamang ang imported sa ngayon. At dahil papalapit ang Pasko, ay posible pa raw gumalaw ang presyo ng sibuyas at bawang, kung kaya't nagiging pahirapan din daw ang pagbebenta ng mga tindera kapag tumataas ang presyo ng kanilang produkto. Mas mababa po, tumaas na lang po ngayon. Magkano po yung dati? Dati po 50, 50 po. Ngayon po 60. Bukod sa sibuyas at bawang, tumaas din ang iba pang gulay. Ang sitaw na haba, nasa 130 pesos ang kada isang big kiss, habang naglalaro naman sa 100 pesos ang kada big kiss ng native na sitaw. Ang pagtaas ng presyo ng gulay ay epekto umano ng mga nagdaang bagyo. Dalawang bagyong lumipas. Boss, ang gulay. So kulang po ng supply. Kaya nagpahalo. Kulang. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Christmas attraction sa iba't ibang probinsya, dinarayo at kinaaaliwan. Silipin sa report. Dinarayo ang kakaibang Christmas village sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Tadtad ito ng LED lights na iba-iba ang kulay. Maging mga damo at halaman, mas pinaganda ng Christmas light. Buhay na buhay naman ang kubo na ito na ginawang bilen. Paborito itong pasyalan ng mga residente tuwing gabi na picture perfect ang dating. May Christmas paandar din sa Corimao, Ilocos Norte. Agaw atraksyon ang giant Christmas tree sa harap ng kanilang munisipyo. Sa ikalawang palapag ng gusali, nakadisplay ang malaking bilen. Nagkalat din ang mga parol sa paligid ng munisipyo. Napuno naman ang Christmas ball sa mga puno.
Gawa naman sa iba't ibang recycled materials ang giant Christmas tree na agaw atensyon sa harap ng munisipyo sa Cervantes, Ilocos Sur. Tinatayang nasa 40 talampakan ng taas ng Christmas tree na pawang gawa sa pininturahang kahoy. Tadtad din ang Christmas lights ang munisipyo na nagpaliwanag sa lugar. Nag-tribal dance din ang mga residente matapos mapailawan ang Christmas tree. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagulantang ang mga taga-barangay Buwas sa Candaba, Pampanga matapos sumadsad ang isang 10-wheel truck sa kanilang barangay hall noong Huwebes, December 5. Sa paunang investigasyon, nawala ng kontrol ang driver ng truck na nakatakdasan ng maghatid ng buhangin sa bayan. Nayupi ang harapang bahagi ng truck matapos tumama sa bahay at ilang motorsiklo na nakaparada roon. Ligtas naman ang driver ng truck. Sa puntong ito mga kapuso, balikan natin si Chris Zuniga live pa rin sa ginaganap na 11th Paragala Central Luzon Media Awards. Chris, kumusta dyan? Nagpapatuloy pa rin ang 11th Paragala Media Awards dito nga sa Angeles City sa Pampanga. Mabigyan ko lamang kayo ng background mga kapuso. Ito pong Paragala Awards ay binibigay na pagkilala ng different learning institutions dito po sa gitnang Luzon na nag-participate dito sa award-giving body nga na ito, kung saan nagkaroon ng botohan yung mga estudyante kung sino ba sa tingin nila yung mga programa at mga personalidad ng mainstream media na nakapagbibigay ng sapat na impormasyon, ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na nga sa panahon ng krisis. At isa nga ang Kapuso Network sa mga binigyang pagkilala, isang malaking pagkilala at parangal na ito dahil nga sa ating naging ambag sa pagbabalita at pagbibigay ng impormasyon. At kaugnay niyan, ilan pa sa mga awardees ang batikang dokumentarista ni si Cara David na nakakuha ng parangal o Paragala Vanguard of Reality Award sa kanyang episode na Magtanim ay Di Biro sa programang Eyewitness. Habang Merit of Health Education awardee ang Pinoy MD hosted by Miss Connie Sison. At Pinnacle of Art and Culture on Television program ang Biyahe ni Drew. Awardees din para sa Catalyst of Science Exploration ng GMA TV program na Amazing Earth hosted by Kapuso Primetime King Dingtong Dantes. At binigyan din ng pagkilala bilang Face of Televisual Brilliance ang unang hirit host na si Susan Enriquez. Sa ngayon ay ongoing pa rin yung awarding ceremony dito nga sa Holy Angel University Theater. At yan muna ang latest mula rito sa Pampanga. CJ. Maraming salamat, Chris Zuniga. Mahigit 2,000 deboto nakiisa sa Pontifical Coronation ng Our Lady of Charity sa Agoo, La Union. Silipin sa report. Maaga pa lang, dagsana ang mga debotong nagtungo sa Basilica of Our Lady of Charity sa Agoo, La Union. Mula sa labas hanggang sa loob ng simbahan, puno ng mga deboto na naisaksihan ang Pontifical Coronation ng Our Lady of Charity o mas kilala sa tawag na Apo Caridad. Hindi man nakapasok sa simbahan ng ilan, gaya ng 59 anyos na debotong si Lydia, biyaya pa rin daw na makadalo sa misa. Siya lang talaga yung kinakapitan namin, apat ang aking mga anak. Siya lang po yung talagang nagbigay sa amin ng lakas talaga. Grabe. Alas 9:30 ng umaga, nagumpisa ang koronasyon na dinaluhan ng mga pari at obispo. Pinangunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Reverend Charles John Brown ang misa. God chooses Mary out of all the human beings on earth to be the person through whom God would become man in Jesus. God chose her, not because she was famous, not because she lived in the capital, not because she was somehow honored by everyone in the world. No, God chooses those who are on the peripheries to do great things for Him.
God's choosing is different from our choosing. Matapos ang homily, isinagawa ng koronasyon kay Apo Caridad. Kasunod ito ang palakpakan ng mga deboto. Itong pontifical coronation is the acknowledgement to honor our Blessed Mother, Our Lady of Charity of Agoo. Tinatayang nasa mahigit 2,000 katao ang dumalo sa pontifical coronation. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Handa na ba ang mga kapuso natin dita Syudad ti Candon, Ilocos Sur? Si Real Beauty shines sa Señorita Feria de Candon sa Candon City Arena, Candon City, Ilocos Sur. Magkakasama sina Miss Universe Philippines 2021 Bea Gomez at kapuso pop rocker Anthony Rosaldo. Intunubigat na na po, Sabado, alas 8 itirabii. See you there, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga dagupenyo, dagsana upang saksihan ang pagpapailaw sa iba't ibang Christmas attraction sa lungsod. Nagbabalik live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, ilang sandali na lamang at yung inaantabayanan natin na Christmas lighting ay talagang magsisimula na. Actually, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy na yung pagdating ng ating mga kapusong dagupenyo para masaksihan ang pinaka-inaantabayanan na Christmas lighting. Tema ngayong taon, CJ, ay Start Ka sa Puso Ko. At syempre, highlights ng selebrasyon ay ang Christmas lighting ng giant Christmas tree na nasa aking likuran. Yaan ay 14 meters na giant Christmas tree na napalamutian ng mga star lanterns at may mga malalaking mga ribbons na nagagandahan at talagang mamaya talagang expected na talagang makikita ng ating mga kababayan na napakaganda ng kanilang giant Christmas tree. Bukod sa giant Christmas tree ay makikita rin natin dyan yung napakalaking star sa tabi mismo ng Christmas tree at sa gitna niyan ay may puso. At syempre yung pinakagusto ng ating mga chikiting, ng ating mga kababayan, ang tunnel of lights, ganun din yung star tunnel na picture na kumbaga parang perfect na perfect pagdating sa mga pag-take ng pictures. At syempre, ang Christmas lighting din ng dalawang bridge sa lungsod ng Dagupan, ang Quintos Bridge at ang Magsaysay Bridge. Kaya naman mga kapuso, ano pang hinihintay ninyo? Tara na sa City Plaza, dito sa tapat ng City Plaza para sa Christmas lighting dito sa lungsod ng Dagupan. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Makararanas ng 2 oras na power interruption ang 1081 Street ng Barangay Bari at bahagi ng Barangay Gilig sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa installation ng distribution transformer. Ayon sa Sanpelco, magsisimula ang power interruption ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Buong maghapon naman na mawawala ng supply ng kuryente ang mga bayan ng Bugalyon, Lingayen, Aguilar, Mangatarem, Binmalay at Orbistondo. Kasunod ito sa isasagawang preventive maintenance ng NGCP. Mga kapuso, 19 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga resyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa resyon. Ako po, si CJ Torida. Kami, ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.